Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Toncoin. Ngayon pong August 9 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan po, itong si Toncoin ay nagpapakita po ng isang magandang recovery. Ayan. Sapagkat kahapon ay bumuo po siya ng isang magandang bullish candlestick at sa ngayon ay sinusundan po ito ng isa na namang bullish candlestick. Kaya ibig pong sabihin ay nagpapatuloy po ito sa kanyang pag-angat sa presyo. Yan po ay nangyari nung siya po ay makaranas ng rejection dito. Yan, na nag-umpisa po nung mga August 5. Ayan. Ngayon ay yung pattern po natin pala dito. Meron po tayong lumang pattern dito. Yan, na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Yan po yung nagdulot sa pagbagsak, naranasang pagbagsak nitong si Toncoin. Nangyari po yung breakout sa kanyang lower portion noong July 4. Kaya pagkatapos po niyan ay medyo nag-consolidate muna po siya bago po siya bumagsak. At sa tingin ko ay completed na po yung ating pattern dito. Ayan, ito po yung pinakamababa na posible po niyang akyatin. Pinakamababa na kanyang posibleng ibabagsak at yan po ay nangyari dito. Umabot po siya sa 4 yan, halos malapit po pala. Hindi po siya umabot pero napakalapit po na umabot dito sa 4.711. Kaya sa tingin ko completed na po yung pattern natin na ito. Kaya pwede na po natin itong tanggalin. Ayan. At tayo ay magpa-plot po tayo ulit ng isang panibagong pattern dito. Ngayon ay meron po tayong pattern dito at ito po yung kanyang upper portion na pattern dito. Ayan, ngayon ay yung kanyang lower portion naman na pattern ay ayan, pwede po nating kunin dito. Ayan, pataas. Ayan po. Ayan. Extend po natin hanggang dito. Or pwede na rin dito. Ayan. Yan po yung halos tumapat po sa ating support line dito sa 4.711 yung ating pattern. Yung lower portion ng ating pattern. Isa po itong descending wedge pattern at ayan, malaki yung sukat nito. At ayan, ngayon ay yung ating dalawang indicators po rito, yung ating Hall-Street indicator, ayan, mahaba na po yung kulay red na katawan ng ating Hall-Street indicator. At ayan, kaya posible pong kahit anumang oras ay magbago ng trend itong si Toncoin kasi mahaba na po siya. Ayan, pwede na po siyang maging kulay green kung saan ay uptrend na. At sa tingin ko ay magbabago po ito ng kulay. Magiging kulay green po ito at magiging uptrend na itong si Toncoin kung sakaling mababasag po niya yung upper portion ng ating pattern dito. Ayan, at kung saan ay posible na po siyang magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaso ang problema dito ay yung major resistance line naman po natin dito sa 7.695. Kasi pwede po siyang bumangga rito at ayan, babagsak po siya ulit. Pero kung sa tingin ko, pag bumangga po siya rito ay magkakaroon ito ng retracement dito. Yan, posibleng dito. At yan, bago po niya susubukan ulit na basagin ito. At kung pag nagtagumpay po siya, ay saka po siya dito magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Ayan, pero medyo malayo pa yan. Yung sa ngayon ay binabantayan po natin kung magagawa nga ba niya talagang basagin yung upper portion ng ating pattern dito or hindi. Kasi kung pag siya po ay nagkaroon ng or bigo po siyang basagin ito ay syempre balik ulit siya sa ayan, kanyang nararanasang pagbagsak dito. Ayan, posibleng ganyan po yung mangyari dito. Or patuloy po siya sa pagko-consolidate sa loob ng ating pattern dito. Kaya ayan, maliban po dyan ay yung ating QQE mode indicator dito sa ibaba ay ayan, mahaba-haba na rin po na kulay red
ang kanyang nabubuo na mga QQE bar formation dito. Kaya pag nagpatuloy po yan ay ayan, wala pong kapag kulay red pa rin po ang patuloy na nabubuo, ay wala pong tsansa na or wala pong kakayahan na basagin ni Toncoin yung upper portion ng ating pattern dito. Kaya posibleng mauwi lamang po ito sa pagko-consolidate dito sa loob ng ating pattern na ito kapag nanatiling ganito pa rin yung mga QQE bar formation natin dito sa ibaba. Ngayon ay pagdating naman po sa ating trades dito ay sayang po, napakalapit pong patamaan ni Toncoin yung nakaabang rito na buy pending order natin sa 4.711. Kaso ayan, napakaliit lamang po yung pagitan ay matitrigger na po siya. Pero ayan, okay lamang po yan. Sapagkat nitong araw na rin po ng August 5 ay at least nakabili po tayo dito sa 5.509. Kaya kasabay po niyan ay agad po tayong naglagay po ng ating sell pending order or take profit dito po sa 6.204. At kahapon lamang po ay na-trigger yan. Kaya nakapag-take profit po tayo kahapon. Kaya kumita po tayo kahapon dito kay Toncoin. Kaya yan, masaya po tayo dito sa pagtitrade kay Toncoin. At kasabay po niyan ay agad naman po tayo ulit naglagay ng buy pending order natin dito sa 5.509. Kaya ayan. Ngayon ay yung resistance line po natin dito sa 6.204 ay nagsisilbi na po ito ngayong isang support line. Color coding po natin dito is mga kulay red ay support line, mga kulay green ay resistance lines. Kaya ayan, yan po yung updated sa aking mga live spot trading positions dito po kay Tron. Dito po kay Toncoin. Ayan. Meron po akong 3 na mga buy pending orders na nakatapat po sa mga price levels ng ating mga resistance lines dito. Samantala ay meron naman po akong 2 buy pending order dito sa ibaba na nakatapat naman po sa mga price levels ng mga support line natin dito. Kaya yan, malaya po ninyong kopyahin yung aking trade setup dito sa pagti-trade kay Toncoin. At kung nais po ninyo akong sabayan sa pag-trade dito kay Toncoin para sabay-sabay po tayong kumikita kung pag umaangat ito, katulad po ng nangyari dito kahapon kung saan ay nakapag-take profit po tayo dito ng isang beses sa 6.204. Ngayon sa kanyang pagbagsak ay syempre sabay-sabay naman po tayong nakakabili sa kada pagbagsak nito sa mga support levels. Ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.